Akala ninyo alam na ninyo ang sagot, China. Yun ang sagot ng lahat. Dahil sa South China Sea, dahil sa West Philippine Sea, dahil pinipiga tayo sa Panatag Shoal. Oh, hindi naman completely mali. Pero ang totoo, mas malaki ang larawan kaysa doon. Kasi kung China lang ang rason, di sana basta na lang bumili tayo ng kahit anong fighter jet. Korean, Swedish, French, pwede lahat. Pero bakit F-16 ang pinili? Bakit ngayon? Bakit 500 milyon dolyar ang ibinigay ng Amerika sa atin bago pa man natin pinirmahan ang kahit anong kontrata? Kasi mga kababayan, ang Pilipinas ay hindi lang nagtatanggol sa sarili nito. Ito ay may kinalaman sa sitwasyon sa Taiwan. Noong Abril 1, 2025, ilang araw matapos bisitahin ng US Defense Secretary na si Pete Hegseth ang Pilipinas, ini-approve ng US State Department ang isang benta. 20 F-16 Block 70/72 na fighter jets. 240 AIM-120 na air-to-air missiles, sniper targeting pods, advanced radar systems. Kabuuang halaga, humigit kumulang 5 bilyon at 580 na milyon dolyar. Para sa isang bansang ang buong depensa budget ngayong taon ay 9 bilyon lang dolyar, kalahati ng deal na iyan ay para lang sa 20 eroplano. Hindi ba kakaiba iyon? At pansinin ninyo ang timing. Ito ay ina-announce pagkatapos ng unang opisyal na pagbisita ng bagong US Defense Secretary at ang Pilipinas ang pinili niyang unang destinasyon sa buong Asia. Hindi Japan, hindi South Korea, Pilipinas. Nagpadala iyan ng mensahe at ang mensaheng iyon ay hindi para sa ating mga kababayan. Malinaw na may mensahe ito para sa Beijing. Para maintindihan ninyo ang tunay na dahilan, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na madalas hindi inuusap sa pangunahing media ng Pilipinas, ang EDCA o ang Enhanced Defense Cooperation Agreement. Sa simpleng salita, ito ang kontratang nagpapahintulot sa mga Amerikanong sundalo na gamitin ang mga base natin. Hindi permanenteng base, paikot-ikot sila. Pero pwede silang maglagay ng kagamitan ng maaga, magtayo ng mga runway at mag-imbak ng gasolina at kagamitan. Ngayon, sa ilalim ni Marcos, 9 na EDCA sites na ang pinahintulutan natin at narito ang bahagi na dapat pansinin ng lahat. 3 sa 4 na bagong lugar nasa Hilagang Luzon, nakaharap sa Taiwan, Camilo Osias Naval Base sa Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Isabela, Lalo Airport sa Cagayan. Bakit Cagayan? Bakit Isabela? Walang barkong Chino doon. Walang reef na kiniklaim ang China malapit doon. Pero ang Luzon Strait, ang dagat sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan, isa iyan sa pinakakritikal na estratehikong daanan sa buong mundo. Ito ang pinakadirektang ruta ng China papunta sa Pacific kung gusto nilang harangan ang Taiwan. At ayon sa mga eksperto ng RAND Corporation at ng Foreign Policy Research Institute, kung may mangyari sa Taiwan, ang mga base na iyan ay magbibigay sa Amerika ng kakayahang mag-operate ng mas matagal, mas malapit, mas mabilis. Kaya ang tanong ko sa inyo, kung ang problema ay nasa South China Sea lang, bakit nasa Hilagang Luzon ang 3 sa 4 na bagong lugar? Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalaga. Bakit F-16 at hindi ibang fighter jet? Ang Pilipinas ay nagsuri ng ilang option. Swedish Gripen, maganda, mas mura. French Rafale, pangmundo ang kalidad. Mayroon na tayong FA-50 mula sa Korea. Pero ang piniling itulak ng Estados Unidos, ang inaprubahan ng US State Department ay ang bentang may kinalaman sa F-16. Ito ang tunay na dahilan. Interoperability. Sa militar,
Ang interoperability ay nangangahulugan na ang mga sundalo mo, ang mga eroplano mo at ang mga sistemang gamit mo ay kayang makipagtulungan sa iyong mga alyado ng walang teknikal na sagabal. Ang F-16 ang pangunahing fighter jet ng US Air Force. Dito sinasanay ang kanilang mga piloto, ang kanilang mga sistema sa labanan, ang kanilang mga missile at ang kanilang mga komunikasyon ay idinisenyo para sa ekosistema ng F-16. Kung magkaroon ng krisis sa Taiwan at kailangang magkoordina ang Philippine Air Force at US Air Force sa iisang himpapawid, mas madali kung pareho ang kanilang platform. Mas madali ring sanayin ang ating mga piloto sa loob ng mga training system ng Amerika. Ang mga pagsasanay, ang mga joint exercise tulad ng Cope Thunder ay nakaayon sa kakayahan ng F-16. Kasama sa aprobadong bentang militar, ang 112 AIM 9X. Kasunod nito, ang 240 AIM 120 air-to-air missile. Ito ang parehong uri ng missile na ginagamit ng US Air Force. Ibig sabihin, magkakatugma ang platform, ang sistema at ang training. Kung magkaroon ng krisis, mas madali ang koordinasyon dahil pareho ang armas at kakayahan. Hindi ito nagkataon. Ito ay bahagi ng mas malawak na estratehikong disenyo. Pag-usapan natin ang pera kasi dito lalo magiging malinaw ang tunay na larawan. Noong Hulyo 2024, bago pa man mag-announce ng opisyal na F-16 na deal, ini-announce na ng Amerika na magbibigay sila ng $500 milyon sa Pilipinas bilang foreign military financing, hindi utang, grant ng gobyerno ng Amerika. Pagkatapos nun, noong huling bahagi ng Marso 2025, ang US Defense Secretary na si Pete Hegseth ay nag-announce ng karagdagang deployments ng US military dito. Kasama na ang NMESIS Anti-Ship Missile System at Unmanned Surface Vehicles para sa balikatan exercises. Tapos 4 na araw pagkatapos ng bisita ni Hegseth, approved ang F-16 na deal. Mga kababayan, hindi ito ang paraan ng isang simpleng benta ng armas para sa sariling depensa. Ito ay ang posibleng paghubog ng isang pinagsamang sentro ng depensa ng Amerika dito sa Pilipinas. At alam ninyo ang pinaka-interesanting bagay? Noong Nobyembre 2025, may rekomendasyon ang isang komisyon ng US Congress na payagan ang Taiwan na tumulong magpondo ng ilang pagpapabuti sa ating mga EDCA sites. Hindi direkta sa ating gobyerno, sa pamamagitan ng US Foreign Military Sales Program para may political cover, para hindi obvious. Pero ang intensyon, malinaw. Ang Pilipinas ay nagiging bahagi ng mas malawak na sistema ng depensa na may kaugnayan sa Taiwan kahit hindi opisyal na sinasabi ng sino man. Kaya ano ang tunay na nangyayari dito? Una, ang Pilipinas ay isang mahalagang bahagi ng estratehikong kalkulasyon ng Amerika para sa anumang krisis sa Taiwan. Walang ibang bansa sa buong Indo-Pacific ang nagbibigay ng ganitong kalamangan sa heografiya, nakaharap sa South China Sea at sa Taiwan Strait. Pangalawa, ang F-16 na deal ay hindi lang isang armas. Ito ay isang pangako, isang senyal na ang Pilipinas ay handa nang mag-operate sa loob ng estratehiya ng Amerika sa Pasipiko. Pangatlo, ang pera ay dumadaloy. Ang 500 milyon na grant, ang mga pamumuhunan sa mga EDCA sites, ang posibleng pondong galing sa Taiwan. Lahat ito ay nagpapalakas ng ating kakayahan. Oo, pero may kasamang obligasyon.
Hindi lang ito simpleng usapin ng pagtatanggol sa teritoryo kapag pumasok sa cockpit ng F-16 ang ating piloto. Ito ay malinaw na pagpapalakas ng kakayahan at pagpapalalim ng interoperability sa ating kaalyado. Sa isang rehiyong mabilis magbago ang paghahanda ang tunay na seguridad at ang Pilipinas ay naghahanda. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.